Alas players magpapalitan na naman ng mga posisyon, De Brito may plano na naman. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Halos isang linggo na nga lamang bago magsimula ang 2025 CV League ay hindi pa rin final ang listahan ni Alas Pilipinas head coach De Brito na Final 14. Kung saan para sa lagwa ng regional meet na gaganapin mula August 1 hanggang August 3 sa Thailand at leg 2 mula sa August 8 hanggang 10 sa Vietnam. Marami mang pagpipilian si De Brito mula sa kanyang stock player pool, may isa siyang nakagawi ang practice na tila naging signature niyang taktika mula nang siya'y maging head coach ng national team. Ang paglipat ng mga players sa ibang posisyon mula sa kanilang natural na pwesto. Ito ay napatunayang epektibo sa maraming pagkakataon. Pinakamaganda nga rito ay ang paglipat kay natural outside spiker Angel Canino bilang opposite spiker noong 2024 AVC Challenge Cup for Women. Sa torneo ring iyon, hindi lang nag-uwi ng kasaysayang bronze medal ang Alas Pilipinas sa sariling bayan, kundi nakuha rin ni Canino ang kanyang kauna-unahang Best Opposite Spiker Award laban sa ilan sa pinakamagagaling na wing spikers sa Asia. Sa mga sumunod na kompetisyon, ginamit din bilang liberos ang outside spiker na si Gemma Galanza at middle blocker na si Sherry Nunag sa 2024 FIVB Challenger Cup. Kamakailan lang sa 2025 VTV Cup ngayong buwan, sina setter Tia Andaya at outside spiker Brooke Bansikaw ay ginamit din bilang opposite spikers. Para kay De Brito, ang ganitong pagko-convert ng posisyon ay isang paraan ng pag-aangkop at pagpapalawak ng versatility ng team, isang bagay na ginagawa rin bilang tugon sa pangangailangan. Masaya ako kasi kung magkakaroon kami ng problema sa kahit anong laban, pwede naming gamitin ang sinumang manlalaro sa ibang posisyon. Ani ni De Brito, kailangan naming i-maximize ang aming kakayahan para makalaban sa mga team na ito, kaya't kailangan naming dalhin ang lahat ng maaari naming magamit. Nasa BTB Cup kami na iisa lamang ang natural opposite, kaya't kailangan naming mag-adjust at maglagay ng iba sa posisyon na yon. Iyon ang kadalasang kulang. Pero muli, may 14 kaming dadalhing manlalaro. Sila ang nandoon, sila ang pipili or pinili namin. Dagdag pa ni De Brito, mahalagang isaalang-alang ang kondisyon at availability ng mga manlalaro sa bawat torneo. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagbubuo ng isang cohesive unit o buo at magkasundong koponan, kaysa basta na lamang pagpili ng malalaking pangalan mula sa collegiate at professional leagues. Niniwala talaga ako na kailangan natin ng core players. Kailangan nating dalhin ang core na ito na sa maraming kompetisyon at bigyan ng sapat na panahon para mag-ensayo. Pahayag niya. Oo, pwede kang magpasok ng mga bigating pangalan, magagaling talaga sila. Pero ang kailangan natin ay paglago bilang isang team. Hindi lang simpleng pagdaragdag ng star players. Kailangan nating isama sila sa sistema. I-lock in sila doon at dapat maging komportable sila sa sistemang iyon. Chemistry ang kailangan. Dumarating iyon sa oras, sa dami ng laro, sa dami ng magandang laban, sa mataas na antas. Doon tayo mas lalago. Kaya naman mula sa pahayag na ito ni Coach De Brito, ay mukhang magaganap na naman ang pagsuswitch ng mga position ng players na ipapadala ng Pilipinas. Kaya naman umaasa ang mga fans na sana naman yung mga nasa natural position ay ilagay ni De Brito, knowing na maraming bala ang team at sana ay i-maximize ito. Kaya naman, anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.